Excited na dumating si Micaela sa family house ng kanyang fiancé para sa dinner. "Nasaan po si Tito Leonares, ate?" Tanong niya sa kawaksi na sumalubong sa kanya sa lobby ng dalawang palapag na bahay. "Nasa study room po si sir. Ihatid ko na po kayo roon." Turad ng babae. Sumunod naman siya rito. At pagdating ng study room ay argumento ang bumungad sa kanya. Huminto siya sa bukana ng pintuan at napatitig sa lalaking kausap ni Leonares. Isaac?" Pabulong niyang sambit nang mapagtanto na ang lalaki ay si Isaac Monteverde, ang kanyang rival sa honor noong high school at madalas kaaway. Aware siya na anak ito ni Leonares pero hindi niya ini-expect na ito ang kanyang pakakasalan. May kuya kasi ito na magaling sa business. "Bakit hindi si kuyang ipakasal niyo, Dad? Sabi niyo nga magaling siya sa business." Nagagalaiting sabi ni Isaac sa ama. "This is the only way for you to impress me, Isaac. Ngayon mo patunayan na may ambag ka sa pamilyang to. Simula bata ka, puro problema na lang ang dala mo sa pamilya. You can't pursue your international pilot career if you disobey me again." Napapatay yung palatak ni Leonares. Natitigilang nasipat ni Isaac si Micaela. Bahagyang kumalma ang temper nito. "Think about it." Anito, pagkawan ay nagmamadaling lumabas sa backdoor na patungong swimming pool. Saka lamang tuluyang lumapit si Micaela kay Leonares. "Magandang gabi po, Tito. Pasensya na sa abala." Mahinahong bati niya. "I'm sorry, Iha. Hindi mo dapat nasaksihan ang argumento namin ng anak ko." Ani Leonares, muling umupo sa couch. "Si Isaac po bang fiancé ko, Tito?" "Yes. Sorry if I changed my mind. Naka-arrange na kasi sa ibang babae si Ismael, ang panganay kong anak." "Ayos lang po, pero baka hindi pumayag si Isaac." "Wala siyang choice. Matutuloy ang kasal sa Sabado. Pangako ko yan." Anito, pagkawan ay nagyaya na itong maghapunan. Talagang hindi nagpakita si Isaac. Sabado ng umaga pagdating ni Micaela sa simbahan ay nasorpresa siya dahil naroon si Isaac, nakasuot ng black suit at naghihintay sa harap ng altar. Lalo itong gumwapo dahil sa mas pinaikling clean cut na buhok. Suot naman niya ang simpleng puting wedding gown. Nang huminto siya sa harap ni Isaac, ay kumislot siya nang hawakan nito ang kanyang kanang kamay. "So it's really you, Micaela?" Anito na may pilyong ngiti sa labi. "Alam mo na ako ang fiancé mo?" "Of course. Dad told me about you. Kaya pala naroon ka sa bahay noon." "At bakit hindi mo tinanggihan ang kasal? It's just an arranged marriage for business. Nangako kasi ang daddy mo sa tatay ko na siya ang tutulong sa akin sa naiwang negosyo namin. At ito ang naisip niyang paraan, ang ipakasal ako sa isa sa mga anak niya." "I admit I don't like Dad's idea. But I have my personal reason for marrying you, Micaela. Pero ikaw, alam ko napilitan ka lang. You have hated me since high school, right?" Ngumisi pa ito. "Oo, ikaw ang kinaiinisan ko nila lang. Pero wala akong choice kasi kailangan ko tuparin ang hiling ni daddy. Wala na rin ako naiwang pamilya. My mother died when I was 10. "So you're willing to set aside your hatred towards me just to pursue your dad's wish so you can live guilt-free?" Hindi siya sumagot dahil ang totoo ay crush na niya since high school si Isaac. Madalas man silang mag-away, lihim pa rin niya itong hinangaan. "Magsisimula ng seremonya," sabi na lamang niya. Pagkuha ay humarap na sila sa pari na nagsimulang magsalita. "You may now kiss the bride," sabi ng pari matapos ang maikling seremonya. Kumabog ang dibdib ni Micaela nang magharap sila ni Isaac. "Can I kiss you now, my wife?" Nakangiting tanong ni Isaac, pero palapit na ang mukha nito sa kanya. Tumango siya at pumikit. Ngunit biglang naghurumentado ang kanyang puso nang maramdaman ang paglapat ng mga labi ni Isaac sa kanyang bibig. Kusa rin itong tumigil nang pumalakpak ang mga tao. "You're supposed to slap me like you always did before, wifey. Hindi pa tumatama ang lips ko sa bibig mo noon, sinasampal mo na ako." Anito napilyo ang ngiti. Mahinang siniko niya ito sa braso. "Nag-iisip ka ba? Nasa simbahan tayo at kasal na. Alangan namang sampalin pa kita." Paangil niyang bulong. "So, pwede na kitang halikan anytime?" Hindi siya umimik at inirapan ng asawa. Pagkuwan ay sabay na silang naglakad. Paglabas ng simbahan ay lumulan na sila sa puting bridal car. Papunta na sila sa hotel kung saan ang venue ng party. "It's been a while since the last time we met at the high school reunion party, Micaela. Last month ko lang nakita ang social media account mo dahil nakatag sa friend ko ang 28th birthday celebration mo." Ani Isaac na bumasag sa katahimikan. Magkatabi sila nito sa backseat ng kotse pero may dalawang dangkal na pagitan. Tiningnan ito ni Micaela.
You stalked my account? No, nagkataon lang na dumaan sa feed ko ang post mo. Ang bilis lang ng panahon. Malapit na tayo mag-30. Ikaw lang. 28 pa lang ako, no? Oo nga pala. Matanda ako ng 1 taon sa'yo. Ano pala ang tinapos mo, wifey? Anito, pagkuha na'y umusisa. I graduated BS Accountancy and Business Management. Naalala ko, may-ari ng kilalang bangko ang pamilya mo, di ba? Umiyak ka nung high school kasi pinasok ng hold-upper yung main branch ng bangko nyo at kamuntik na mapahamak ang daddy mo. Tumango siya. Updated naman siya sa status ni Isaac dahil friend ito ng kaibigan niya sa social media. Nag-send din siya ng friend request dito gamit ang dummy account na bihira niyang buksan. Isa ng piloto si Isaac. Mika, hindi mo ba ako tatanungin kung anong tinapos ko? Maya-maya amused nitong tanong. Inirapan niya ito. I don't care about your status. Pagtataray niya. Hindi pwedeng malaman nito na nag-stalk din siya sa buhay nito. Nakakahiya. Tumawa ng pagak si Isaac. Of course you don't care. I'm just always a nemesis to you. Natalo mo na ako sa mathematics noon. At 1% lang ang lamang ng grade ko sa'yo. Kasi mas mataas ang science ko. Don't tell me, hindi ka pa rin nakamove on. Muli niya itong inirapan. Pwede bang wag mo nang magitin ng noon? Nakakairita eh. Napibig kong asik niya. Tumawa pa ito. Kung ayaw mong pag-usapan ng nakaraan, ano na lang ang topic natin? Or maybe we can start discussing our future children. Nilapitan pa siya nito at ang mga akbayan pero itinulak niya ito sa dibdib. Huwag mo akong bisitin, Mr. Monteverde. Singhal niya rito. Hey, I just want to cuddle, Mrs. Monteverde. Dumistansya ito pero humahagikik. Natigilan siya nang maalala na dinadala na pala niya ang apelido ni Isaac. Patago siyang umiti. Pagdating sa hotel ay dumiretso na sila sa ballroom hall. Naroon na ang mga bisita at pamilya ni Isaac. Kaagad naman silang sumayaw. Who are you looking for, honey? Tanong ni Isaac nang sumasayaw na sila. Napatitig siya sa gwapo nitong muka. Sumikdo kasi ang kanyang puso nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Isaac na honey. Hinahanap ko lang ang mga kaibigan ko. I saw some of your high school friends in the church earlier. Baka narito na sila. Marami kasing tao. Anito. Inayos niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Isaac. Matangkad ito ng 2 dangkal sa kanya kahit 3 inches na ang takong ng kanyang sapatos. 5 talampakan at 4 na pulgada naman ang kanyang taas. Matagal mo na bang alam na ako mapapangasawa mo, Mika? Maya-maya ay tanong ni Isaac. Natutuwa siya sa tuwing tatawagin siya nito sa kanyang palayaw na madalas nitong banggitin noong high school sila. Ang totoo, lately ko lang nalaman na ikaw ang fiancé ko. Akala ko kasi ay si Ismael ang ipapakasal sa akin ng daddy mo. Are you disappointed? Hindi siya sumagot nang mabaling ang kanyang tingin kay Ismael na kararating lamang suot ang abuhing toksido. Ito ang kuya ni Isaac na matanda ng 2 taon dito. Speaking of the devil. Dinig niyang anas ni Isaac. Sinundan pa ni Michaela ng tingin si Ismael. Maya-maya ay napakistot siya nang biglang hawakan ni Isaac ang kanyang baba at inangat ang kanyang ulo. Napatitig siya sa mukha nito. I'm your husband. Why are your eyes following another guy, ha? May diin itong tanong habang nakasimangot. Hinahanap ko lang ang kaibigan kong si Leia. Napansin ko kasi siya kanina na nauna kay Ismael. Tumawa ng pagak si Isaac. Stop lying. I know how eager you are to get close to my brother since we're in first year high school. Ano? Kunot noong nakipagtitigan siya rito. Oh, hindi ba totoo? Sinikap mong mag-top sa mathematics kasi gusto mong sumali sa competition na kasali rin si Ismael. You're always looking up to him. Mahina siyang tumawa. Ano naman ang problema kung iniidolo ko ang kuya mo? Since bata ako, favorite ko na talaga ang math. You can't lie to me, Mika. Alam kong dismayado ka kasi hindi si Ismael ang ipinakasal sa'yo ni Daddy. Of course, you would not complain because you don't have a choice. Uminit na ang kanyang bumbunan. Tumigil ka nga. Wala akong ibang motibo sa kasal na to, kundi ang matupad ang hiling ni Daddy. At para may katuwang ako sa business. Giit niya. And why did you agree to marry me? Pwede mo namang hilingin kay Daddy na si Ismael na lang pakasalan mo. You knew I'm not interested in business and I can't help you. Ramdam na niya ang tensyon sa usapan nila kaya napabuga siya ng hangin. You're talking nonsense, Isaac. This marriage is just for business and it has nothing to do with my feelings or personal choice. Umigting na ang panga ni Isaac sa gigil. Obvious na hindi naniniwala sa pinagsasabi niya. Naudlot ang usapan nila nang lumapit si Ismael.
Can I have a dance with my sister-in-law, brother? Nakangiting tanong nito sa kapatid. No. Paasik na tugon ni Isaac, bagay na ikinagulat nila pareho ni Ismael. Isaac, what's wrong with you? Sita ni Micaela sa asawa. Maya-maya ay kumalma rin ito at nagpaubaya sa kapatid. Walang imik itong lumayo at umupo sa harap ng bilog na lamesa. Halos mabasag naman sa kamay ni Isaac ang baso ng wine na kinuha niya sa tray ng dumaang waiter. Pasimpleng sinisipat niya sina Micaela at Ismael na sumasayaw. What am I doing? Bakit ako naiinis? Tanong niya sa sarili. Maya-maya ay lumapit si Gerald, ang childhood friend niya na piloto rin. Congrats, bro! Asawa mo na rin sa wakas si Micaela. Amis nitong bati at umupo sa katabi niyang silya. This marriage is torture to me, bro. Anya sabay simsim ng wine. Bakit? Hindi ba crush mo si Mika nung high school? That was before. What about now? I don't know. I felt something deeper than admiration towards her. But I don't want to waste my emotions on a woman who's in love with someone else. Then, why did you agree to marry Mika? I don't have a choice. Inisang lagok niya ang laman ng kanyang baso at muling sinipat ang kanyang asawa. Uminit na naman ang kanyang bumbunan nang mapansin na sobrang lapit na ng mukha ni Ismael sa mukha ng kanyang asawa. Umigting ang panga niya sa gigil. Samantala, hindi rin mapakali si Micaela at panay ang sipat kay Isaac habang kasayaw niya si Ismael. Ano nangyari kay Isaac, Mika? Why did he act distant? Nagtatakang tanong ni Ismael na nagbalik ng atensyon niya rito. Huwag mo na siyang pansinin, kuya. Kakakasal niyo lang ni Isaac, parang aso't pusa na kayo ah. Mahina siyang tumawa. Hindi na ata kami magkakasundo ni Isaac. Bakit? Are you two still not able to get over your high school fights? Nawindang siya sa hindi inaasahang tanong ni Ismael. Alam mo ang mga away namin noon ni Isaac, kuya? I'm not updated, but I noticed Isaac's dedication to studying hard. Nalaman ko lang sa kaklase niyo na naglalaban kayo sa honor. At nung nakapasok ka sa math club, madalas ko rin nahuhuli si Isaac na nakikiusyoso sa club. Natawa siya. Kasi inaabangan niya akong bumagsak para kantsawan ako. Hindi niya ako matalo-talo sa math kaya ginalingan niya na lang sa science. And he became the valedictorian. Ngumuso siya. I admit, mas matalino sa akin si Isaac, lalo na nung nagseryoso siya sa pag-aaral. Dahil yun sa'yo kaya siya nagsipag. Ayaw lang talaga niya magpatalo sa akin. Humiti si Ismael. Pagkatapos ng sayawan ay kumain na sila. Katuwang ni Micaela si Isaac sa paghiwa ng 5-layer cake. Pagkuwan ay magkatabi silang umupo sa harap ng couple table. You need to move into my house later, Mika. Anya Isaac nang kumakain na sila. Sa bahay mo mismo? Anya, nanlaki pa ang mga mata. Oo, may sariling bahay ako malapit sa airport. Doon na ako naglalagi. Akala ko dun ko pa rin nakatira sa bahay niyo malapit sa Baclaran. Malayo ang bahay mo sa main branch office ng kumpanya ko. Ayoko lumayo sa Pasay City proper. Hindi ko pwedeng iwanan ng bahay namin. Okay sana kung sa family house niyo lang tayo lilipat, mas malapit. Napailing si Isaac at pilyo ang ngiti. Gusto mo sa family house namin kasi naroon si Ismael? Tadyo nito. Ano? Could you please stop involving your brother in our conversation? Napipikong asik niya. Fine. Tahimik na itong kumain. Pagkatapos ng party ay umuwi rin kaagad sa kanyang bahay si Micaela. Tumanggi siyang sumama sa bahay ni Isaac. Kinabukasan ay maagang ginising ng kawaksi si Micaela. Ma'am, narito na po ang asawa niyo. Papapasukin ko na po ba siya? Tanong ni Gemma, ang kawaksi na kumatok sa pinto ng kanyang silid. Napabalikwa siya ng bangon at dagling nagsuot ng bra. Nighties na itim lang kasi ang kanyang suot. Sandali lang ate, huwag niyo muna siyang papapasukin. Pasigaw niyang tugon. Pagkuwan ay pumasok siya ng banyo at naghilamos. Nagsipilyo na rin siya. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Nasa salas na si Gemma at naglalampaso ng sahig. Nasaan na po ang asawa ko ate? Nasa labas pa po, hindi ko muna binuksan ng gate. Anito. Lumabas na siya ng bahay at lumapit sa gate. Naroon sa labas ang itim na kotse. Maya-maya ay bumaba ng kotse si Isaac. Suot lang ay t-shirt na bughaw na hapit sa maskulado nitong katawan. Itim na jogging pants naman ang pang-ibaba nito at naka-rubber shoes. Kanina pa ako rito. Hindi mo lang ako pinagbuksan ng gate ng katulong mo. Angin nito. Sinabi ko na wag ko muna papasukin. Kagigising ko lang eh. Umiiling itong nakangisi. Para namang masamang tao ako at ayaw mong papasukin ah.
Buksan mo na ang gate bago pa ako ugating kakahintay rito. Ano ba kasing kailangan mo? Ang aga-aga nabubulabog ka. Namaywang pa siya. You don't want to move into my place, so I'll move out. Dito ako titira sa bahay mo. Ano? Bakit dito? Umingos to. We're married, Mika. Dad told me to live with you and do my duty as your husband. At ano naman ang magagawa mo, Aber? You're a pilot. Malamang once in a blue moon ka lang umuwi. Speaking of my job, let's talk about it later. For now, open the gate and let me in. Binuksan na lamang niya ang gate. Lumulan naman ng kotse si Isaac at ipinasok yun sa bakuran. Nang maipwesto ang sasakyan katabi ng kanyang kotse ay bumaba na ito. Inilabas nito ang 2 maleta mula sa compartment. Nagugutom na ako, honey. May almusal ka ba riyan? Maya-maya'y tanong nito. Late na ako nag-aalmusal. Madalas ay kasambahay ko nagluluto. Anya, nagpatiuna na siyang pumasok ng bahay. Sumunod naman si Isaac, hila-hila ang 2 maleta. I can cook breakfast. Bahala ka, maliligo muna ako. Pumanhik na siya sa hagdanan. Teka, saan ang kwarto mo, honey? Tanong nito, sumunod pala sa kanya. Don't tell me sa kwarto ka rin ikaw matutulog. Saan pa ba? Hindi ako sanay matulog na may katabi, Isaac. At saka, maliit ang kama ko, hindi tayo kasya. Palitan na lang natin ng mas malaki. O kaya, maglagay tayo ng isa pang kama. May 2 kwarto pa rito sa second floor, Isaac. Mamili ka na lang. No, we need to sleep in one room. That's mandatory. Anito, napuno ng otoridad. Bigla naman siyang tinamad makipagtalo rito at hindi na kumontra. Pagkakataon na rin niya yon para makapag-adjust kay Isaac. Kahit crush niya ito, hindi naman siya ganoon karupok para bumigay ka agad. Sige, sa kwarto ko ikaw matulog, pero kunin mong isang single bed sa kabilang kwarto. Anya pagawan. Yes, ma'am. Iniwan ni Isaac ang mga maleta nito sa kanyang kwarto at nagtungo sa kabilang silid. Pumasok naman siya ng banyo at nagbabad sa bathtub. Maya-maya ay may kumatok sa pinto kasunod ng boses ni Isaac. Honey, can you please open the door? I need to pee. Anito, may banyo sa kabilang kwarto. Pasigaw niyang tugon. But I need to put my hygiene stuff there. Kinalampag pa nito ang pinto. Mamaya na. Ayaw nitong tumigil sa pagkatok kaya tumayo na siya at binalot ng tuwalya ang kanyang hubad na katawan. Ang kulit mo talaga, Isaac. Asik niya habang binubuksan ang pinto. Nang hilahin niya ang seradura, ay bigla naman siyang nadulas at napatili. Maagap naman ang kamay ng lalaki at nahapit siya sa bewang. Nahatak siya nito kaya naglapat ang kanilang mga katawan. Otomatikong naghurumentado ang kanyang puso nang magkatitigan sila. You're beautiful, honey. I didn't expect you to be more attractive at your age. Bulong nito sa malamyos na tinig. Lalo lamang nagwala ang kanyang puso nang ilapit pa ni Isaac ang mukha nito sa kanyang mukha. Gadalirin na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi. Nang mahimasmasan ay itinulak niya sa dibdib ang kanyang asawa. Ngunit bigla namang nakalas ang tuwalya sa kanyang katawan. OMG! Tili niya sabay pulot ng tuwalya at tumalikod. It's too late, honey. I already saw your body. Mabilisan niyang binalot ulit ng tuwalya ang kanyang kahubaran. At talagang tinitigan mo pa ang katawan ko? Bastos! Tumawa ito. What's the matter? I'm your husband, at karapatan kong makita ang hubad mong katawan. At para fair, I'll show you mine. Saktong pagharap niya kay Isaac ay naguhubad ito ng damit. Hoy, anong ginagawa mo, ha? Kabadong tanong niya. I'm taking off my clothes for you to see my nakedness. So we're even. Anitong nakangiti. Naghubad na rin ng pants. Muli siyang tumalikod. Nahihibang ka na? Magdamit ka? Sira ka? Maya-maya ay pumiksi siya nang bigla siyang yakapin ni Isaac buhat sa likuran. Ramdam niya ang init ng hubad nitong katawan na sumadsad sa kanyang likod. You've got an irresistible physique, honey. Nung high school tayo, ang payat mo. Hindi ka pala ayos, but your simplicity caught my attention. Bulong nito sa mismong tainga niya. Nag-init ang pakiramdam niya sa katawan nang bumuga ang maligamgam na hininga ni Isaac sa kanyang batok. Nagatungan tuloy ang sikdo ng kanyang puso. Ganito rin ba ang sinasabi mo sa ibang babae para mapaibig sila, Isaac? Anya, madistract lamang ang sarili. Humakbang din siya paharap kaya nakalaya siya sa yakap ng kanyang asawa. Why are you asking me that, honey? I know you can't live without women in your life, and this marriage might feel boring and suffocating for you. You're right, but I will do my best to be comfortable with this marriage. I hope you will do the same.
And correction, I'm not a womanizer. Naisip niya na hindi magiging madali ang pagsasama nila ni Isaac at kailangan niyang paghandaan ang resulta. Lumabas ka na, magluluto ka kamo ng almusal. Anya pagkuwan. Okay, pero hindi mo man lang ba susulyapan ang katawan ko? Phil yung tanong nito. I'm not interested. Humakbang na siya pabalik ng bathtub. Lumabas naman si Isaac. Lumublob siya ulit sa bathtub at pumikit. I need to play hard to get to Isaac. I don't want him to take advantage of my feelings. Anas niya. Pagkatapos maligo ay nagsuot lamang ng bulaklaking casual dress si Michaela. Wala naman siyang pupuntahan dahil 1 week ang leave niya sa trabaho. At pagdating niya sa dining ay naroon na si Isaac, nag-aalmusal. Let's eat, honey. Yaya nito. Lumapit siya sa lamesa at umupo sa silyang katapat ng kanyang asawa. Inabutan siya nito ng plato ng fried rice. I don't eat rice in the morning. Anya. Oh, sorry. What do you eat then? Okay na sa akin ang egg omelette at salad. Mabuti, may niluto akong ham and carrot omelette. May fruit and vegetable salad din. Inabot nito sa kanya ang bowl ng salad at omelette. Thanks. Patago siyang ngumiti. Hindi kasi niya inaasahan na mag-e-effort si Isaac sa unang araw nila bilang mag-asawa. Maya-maya ay na-distract siya nang tumunog ang cellphone nito. Nakaagad nitong sinagot. Naka-loudspeaker ang phone nito kaya dinig niya ang kabilang linya. Babae ang kausap nito. See you next month in Germany, Isaac. Dinig niyang sabi ng babae sa kabilang linya. Okay, thanks for the heads up. Sabi naman ng kanyang asawa sabay putol ng tawag. Katrabaho mo ba ang tumawag? Hindi natin tanong ni Michaela habang kumakain. Yeah, she's my co-pilot. Sinabi niya na maa-assign ako sa Germany next month. Sa Germany ka magtatrabaho? Tumango ito. It's my key to getting a promotion to captain, so I need to grab it. Hindi ka pa ba captain? Nakita ko sa uniform mo na nasa kwarto, may gold wings and epaulets with 3 stripes ka na. 3 stripes means first officer or second in command. I see. Ilang buwan ka naman sa Germany? Pagkawan ay tanong niya. 1 month. Matagal din pala. Mamimiss mo ba ako kapag matagal ako mawala, honey? Nakangiti siyang umiling. We're just starting to make memories as husband and wife, and I can't say what I would feel if you're not around. Napabuga ito ng hangin. What do you expect? Of course you won't miss me. You only care who you love. Tumayo na ito. It will, honey. Pupunta muna ako sa family house namin. May kukunin ako kay daddy. Pagkawan ay paalam nito. Tumango lamang siya at sinundan ng tingin ang paalis niyang asawa. Sa loob ng isang linggong kasama ni Michaela sa kwarto si Isaac, ay hirap pa rin siyang mag-adjust. Maraming awkward moment na madalas pagmula ng kanilang argumento. Babalik na ako sa trabaho bukas, Isaac. Ani Michaela habang kasabay niya sa hapunan ng asawa. Wait, babalik ka na sa trabaho. Wala pa tayong honeymoon. Ano bang gagawin natin sa honeymoon? Oh, come on. Ipinanganak ka ba kahapon, honey? Hindi naman oblikadong sundin natin ang tradisyonal na honeymoon na. Isa pa, natutulog naman tayo sa iisang kwarto. But not on the same bed. Tinabihan kita isang beses pero hindi ka mapakali. Nasisipa mo pa ako. Kasi nga hindi ako sanay na may katabi sa kama. Unlike you na ilang babae na atang nakatabi mo sa kama. Do you have proof that I slept with random women? Tumikwas ang isang kilay nito. Oh, hindi na. Daddy mo mismo ang nagsabi na kaya gusto kanyang mag-asawa na para tumino ka. Iba-ibang babae raw ang dinadala mo sa bahay. Pumalatak na siya. Napahilo sa sentido si Isaac. I can't believe my own father ruined my reputation in front of my wife. And you believe him too? May iritasyong anito. Your father knows you better than I do. At hindi naman ako magtataka kasi high school pa lang ay ang dami mo nang hinaharot. Iiling-iling na tumawa si Isaac. Judgmental ka rin eh. Kung sabagay, tinawag mo nga akong higad noon. Totoo naman ang landi mo sa mga babae. Seriously? Ikaw lang ang nilalandi ko noon, Mika. Gawain mo rin naman yun sa ibang babae. I saw you kissing the cheerleader before. Ang babaeng yun ang bigla na lang humalik sa akin. Ay, tama na nga Isaac. Marahas siyang tumayo matapos uminom ng tubig. Wait, hindi mo pa natitikman ng niluto kong custard cake? Wala na akong gana. Padabog siyang lumisan at pamanhik ng hagdanan. Nang makarating sa kanyang kwarto ay saktong tumutunog ang kanyang cellphone na nasa mesita. Dinampot niya yon at sinagot ang tawag ni Ismael.
Ibinigay nga pala niya rito ang contact number niya noon. Kuya Ismael, napatawag ka? Sorry to disturb you, Michaela. May importante lang akong sasabihin about your company. Anito sa kabilang linya. Lumuklok siya sa gilid ng kama. Ano yon? Dad asked me a favor to temporarily replace your dad's position as the CEO. Hindi ka pa raw kasi ready. Napawi naman ang kanyang kaba. Ang totoo kasi ay hindi pa niya alam kung kakayanin niya maging CEO. Salamat kuya, pero paano ang trabaho mo sa kumpanya niyo? Don't worry about it. I can manage my schedule. Pero subukan mo rin kausapin si Isaac, baka interesado siyang tulungan ka sa business. Malabong magka-interest sa business si Isaac. Sa inyo pa nga lang ay wala siyang pakialam. Sorry about that. Dad should not force you to marry Isaac. You need a partner who can help you with the business. Ayos lang. Once nakabisado ko na ang business namin, nakakaya ko na yung pamahalaan. Ayoko ring obligahin si Isaac. Okay, but if you need help with Isaac, just tell me. My brother's personality is unpredictable. Mahina pang tumawa si Ismael. Natawa rin siya. Don't worry, I can handle him. Salamat sa payo, kuya. No worries. See you tomorrow. See you. Saktong ibinaba niya sa mesita ang cellphone ay pumasok si Isaac. Si Ismael ba ang kausap mo, Mika? Tanong nito, diretso ang lapit sa kanya. Oo, sinabi lang niya na siya munang magiging CEO ng kumpanya ko habang nag-adjust pa ako. He will be my mentor. Nakangiting tugon niya. Masaya ka. Of course, you will finally get closer to your ultimate crush. Naghubad na ito ng itim na kamiseta. Pinukol niya ng mariing titig ang asawa. Ewan ko sa'yo. Angil niya sabay talikod dito. Pumasok naman ito ng banyo. Tumayo si Michaela at pumasok sa walk-in closet. Naghanap siya ng isusuot na damit para bukas. Nang makapili ng damit ay binuksan din niya ang closet ni Isaac. Nakahanger lahat ng damit nito maliban sa underwear. In fairness, ang sinop niya sa gamit Never in my wildest dream that I will marry a man that I hate the most. Yet, the only man who makes my heart skip a beat. Maybe it's destiny. Bulong niya. Kinuha niya ang pilot uniform ni Isaac na puti at hinipo. Maya-maya ay kumistot siya nang may mga brasong namulupot sa kanyang baywang. What are you doing to my uniform, honey? Paanas na tanong ni Isaac na siyang yumakap sa kanya buhat sa likuran. Inaayos ko lang ang mga damit mo. Palusot niya sabay balik ng damit sa closet. Really? Inilapit pa dito ang bibig sa kanyang tenga. Maayos na ang mga damit ko. I hate a messy closet, so I spend more time arranging my clothes. Pinihit pa siya nito paharap dito. Ngunit natigilan siya nang maramdaman ang hubad na katawan ng kanyang asawa. Hinawakan pa nito ang kanyang mga kamay at inilapat sa matipuno nitong dibdib. Anong ginagawa mo, ha? Kinakabahang tanong niya. I'm seducing you, my wife. My body is yours. Touch it. Anito sa malamis na tinig. Nilagkitan pa ang titig sa kanyang mga mata. Huwag ka magbiro, Isaac. I'm not joking, honey. We're married now. Don't tell me, hindi ka pa handang matikman ang luto ng Diyos. Pilyo itong umiti. Ano bang pinagsasasabi mo? Magbihis ka na nga. Akmang iiwasan niya ito, ngunit itinulak siya nito sa dingding at ikinulong sa mga bisig nito. Stop pushing me away, wifey. The moment you ignore me, you're hurting my ego. Some women are fighting just to get my attention. But you, my wife, don't care about my presence. Am I not attractive to you? Kastigo nito. Kilala mo ka, Isaac. My feelings don't matter. If I like the man, I will not say it directly to him. I prefer making quality efforts rather than showing cute gestures that won't leave an impact. I hide my feelings through opposite reactions. Oo nga pala, introvert ka. Introverts are strict with their emotions. They're not showy. So some people thought they were snobs or cool. But I'm your husband, Mika. And I want you to be more open and comfortable with me. Kung gusto mong makita at maramdaman na totoong ako, efforts are not enough, Isaac. Fine. How about this? Nagulat si Michaela nang bigla siyang siilin ng marubdob na halik ni Isaac sa mga labi. Nanlumo siya nang gupuin ng mainit na sensasyon ang kanyang buong sistema. Binuhat pa siya nito at inihiga sa couch, kaya bigla siyang kinabahan. Sandali. Pigil niya sabay tulak sa dibdib ng kanyang asawa. What? May iritasyong anito. Not now, Isaac. Bakit? May period ako. Alibay niya.
Impit na napamura si Isaac at biglang lumayo sa kanya. Naghagilap na ito ng maisusuot na damit sa closet. Kailan naman matatapos ang period mo? Pagkuman ay tanong nito. Hindi ko alam, kasi simula pa lang kasi at makirot ang puson ko. Ang totoo ay 2 weeks nang tapos ang kanyang dalaw. Tumayo na siya. Matutulog na ako. Paalam niya. Hindi na kumubo si Isaac at nagbihis. Kinabukasan ay maagang umalis ng bahay si Michaela dahil may board meeting siya. At pagdating ng opisina ng CEO ay nadatnan niya roon si Ismael at daddy nito. Mabuti maaga ka, Michaela. Alas 9 magsisimula ang board meeting. I will announce today that Ismael will become a temporary CEO. Ani Leonares na nakaupo sa harap ng lamesa ng yumao niyang ama. Nakaupo naman sa couch na kaharap nito si Ismael, nakasuot din ng black suit. Inagahan ko po talaga para makaabot ako sa meeting. Anya, umupo sa tabi ni Ismael. Kasama mo ba si Isaac, Iha? Hindi po. Tulog pa siya pag alis ko. Umalon ang dibdib ng Ginoo. Wala talaga tayo maaasahan kay Isaac. But at least, he must do his duty as your husband. Your father told me that you need to get pregnant after the wedding, so you can secure an heir. Ho? Ibig niyo ba sabihin ay kailangan magkaanak kaagad kami ni Isaac? Yes, Iha. Alam ko na malaki ang maitutulong mo sa anak ko para maging responsableng lalaki. Naiinis ako na sumisikat siya in a bad way. Some women call him a womanizer. My family is respected by people because of our clean reputation. At sabi ni Ismael, kilala mo na si Isaac since high school kayo. So big advantage yun. Pero ayaw ko namang bigyan ka ng stress. So I made a condition with Isaac. Ano pong kondisyon? Pinayagan ko siyang mag-duty sa Germany. Pero dapat ay tratuhin ka niya ng maayos bilang asawa. At umiwas siya sa ibang babae. At once sinaktan ka niya, obligadong mag-anal ang kasal niyo. At wala siyang makukuhang ni piso mula sa kumpanya ko. Maging sa'yo. Kaya pinapirma ko kayo ng prenuptial agreement bago ang kasal. Then, kailangan ni Isaac na bigyan ka kagad ng anak. Seryoso po ba kayo? Napapatay yung bulalas ni Michaela. Saka lamang niya naisip na kaya atat si Isaac na may mangyaring sexual sa kanila ay dahil kasama yun sa kondisyon ng tatay nito. Ang mabuntis siya kaagad. Is my idea not good enough for you, Michaela? Napaupo rin siyang muli. Sorry, ayaw ko lang pong pilitin niyo si Isaac na gawin ng obligasyon niya sa akin. I'm not forcing him. My son is the most stubborn person I know. If he doesn't like my decision, he has a million ways to disobey me. But he just accepted it. Maybe he's up for something. Natigilan siya at napaisip. Hindi na tuloy niya maintindihan si Isaac. Maya-maya ay dumating si Ronel, ang assistant ng kanyang ama. Sir, ma'am, dumating na po ang board members at gusto nang simulan ng meeting. Imporma nito. Okay, let's go. Ani Leonares at tumayo. Tumayo na rin sila ni Ismael at sabay silang nagtungo sa conference room. Inabot ng 2 oras ang meeting dahil may board member voting pa. Pagkatapos ng pagpupulong ay bumalik sa CEO office si Michaela kasama si Ismael. Umalis na ang daddy nito. Are you hungry, Mika? Tanong ng binata nang makapasok sila ng opisina. Hindi pa naman. Gusto ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa issue ng bagong branch ng bangko. Ngayon ko lang kasi nalaman yon. Actually, Dad told me about it last month, and he said he would discuss it with you after your wedding. Umupo siya sa couch at inilapag sa mesita ang dala niyang papeles. Tinabihan din siya ni Ismael. Binuksan nito ang itim na folder na may lamang papeles at pinaliwanag ang nakasulat doon. Bumagsak ng 15% ang company stock niyo dahil sa skandal ng new branch. Kaya naisip ni Daddy na ipasok ang 10% shares ni Isaac mula sa kumpanya namin. Nito. Ibig sabihin ay ibibigay na ng daddy mo ang shares ni Isaac kahit hindi pa nito nagagawa ang kondisyon? Yes, you're right. But 10% lang muna. At hindi pwedeng malaman to ni Isaac. Baka hindi na siya tumupad sa kasunduan nila ni Daddy. Bahagya siyang nakadama ng pagkadismaya dahil malinaw ng for business transaction lamang talaga ang kasal nila ni Isaac. Anong mangyayari kung hindi isasama sa stock ko ang shares ni Isaac, Ismael? You will not be the majority shareholder of the company once you refuse my dad's plan. Mapupunta sa board member na may malaking shares ang posisyon ng CEO. Napabuga siya ng hangin. Wala na siyang choice. Sige, payag ako. Anya. Lumapit pa sa kanya si Ismael at ipinakita ang ibang papeles.
Excited namang dumating si Isaac sa kumpanya ni Michaela, dala ang niluto niyang lunch. Ngunit pagdating sa opisina ng CEO ay naudlot ang kanyang saya nang maaktohang nag-uusap sina Michaela at Ismael. Magkatabi pa sa couch, sensor ang pinto kaya diretso ang kanyang pasok. Isaac, anong ginagawa mo rito? Napapatayong tanong ni Michaela nang mapansin siya. I'm your husband. Am I not allowed to come here? May sarkasmong tanong niya. Pilit itinatago ang inis. Akala ko ayaw mong pumunta rito. Sinipat nito ang bitbit niyang itim na paper bag. I came to bring you lunch. Tuluyan siyang lumapit sa mga ito at inilapag sa misita ang dalang bag. Tumayo na rin si Ismael. May lunch meeting pa pala ako with the investor. Maiwan ko na kayo. Anito at lumisan. Iniligpit naman ni Michaela ang mga papeles at inilipat sa malaking lamesa. Akala ko ba may aasikasuhin kang papeles na kailangan mapupuntang Germany, Isaac? After lunch ko na aasikasuhin yun. Anya habang palapit sa kanyang asawa. Niyakap niya ito buhat sa likuran at pinapak ng pinong halik sa leeg. Napakislot ito. Isaac, wag dito. Angal nito. Hindi siya tumigil sa paghalik sa leeg nito. Gusto niyang ma-realize nito na siya lamang dapat ang lalaki sa buhay nito. Why not? It's your office at lunch break na. No one can see us. Bulong niya. Humihit na ito paharap sa kanya. Nagugutom na ako. Anito. He felt disappointed pero itinago niya yon. Tama-tama, nagluto ako ng beef sinigang. Anyang dumistansya na lamang dito. Binalikan niya ang dalang paper bag sa mesita at dinala pabalik kay Michaela. Dito na rin ako kakain kaya dinamihan ko ang food. Inilabas niya mula sa bag ang 3 layer ng food container. Bakit mo ginagawa to, Isaac? Ako dapat ang nagluluto para sa iyo, ah. Amused itong Saad. Umupo na sa harap ng lamesa. May time ka pa bang ipagluto ako? Umupo na siya sa silyang katapat nito. Sisikapin ko magka-oras para pagsilbihan ka. Kaso aalis ka naman. No problem. Habang narito ako, ipagluto mo ko. Natikman ko ang niluto mong ginataang hipon ng isang araw. You're good at cooking too. Inaral ko rin ng pagluluto pero hindi ako kasing husay mo. Akala ko hindi ka marunong magluto kasi may chef kayo sa bahay. Since mahilig akong kumain, naengganyo rin ako magluto. Isa pa, culinary graduate si Mommy at nagtayo siya ng Culinary Institute. Kaya pala masarap pagluto si Tita Celine. Hey, she's your mom too, honey. Anya na nakangiti. Napangiti rin ito. Oo nga pala, nasanay ako na tita at tito ang tawag sa parents mo. Pero bihira ko matsyempohan sa bahay niya ang mommy mo. Saan ba siya naglalagi? She's busy managing her culinary school in Cebu. My parents are both busy. Since my dad annulled their marriage, their paths separated too. Malungkot niyang kwento at naalala na naman ang paghihiwalay ng parents niya. Hiwalay na pala ang parents mo? Manghang untag nito. Yes, 5 years ago. They were both out of love, and business stole their time. My parents' situation pushed me to avoid business. I don't want to end up like them. Hindi lang naman business ang umaagaw sa oras ng tao. I know business needs more time and effort, but it depends on how you handle it. I understand because I saw how Dad buried himself in managing our business, but we still have a choice. You're right. But how can you balance business and family in our situation then? Once nakabisado ko na ang business namin, saka ko naaayusin ang oras ko para sa private life ko. Maglalaan ka ba ng oras para sa akin, wifey? Usig niya rito, pero nakangiti. Hindi ako mangangako pero sisikapin ko, Isaac. Aasahan ko yan pagbalik ko, honey. Pero palagi kang malayo. Kahit bumalik ka rito, hindi maiiwasang mawawala ka ng ilang araw. My job isn't a problem. I can manage it. Once naging kapitan na ako, pwede ko nang manipulahin ang schedule ko. Mas mainam kung magkakaanak agad tayo para madagdagan ng dahilan ko para umuwi madalas. Malapad siyang umiti. Mahinang tumawa si Michaela and he found her laugh cute and sexy. Pero maya-maya rin ay nagseryoso ito. Saka na natin isipin ang anak kapag maayos na ang schedule natin sa trabaho. Anito pagkuwan. Okay. Nagsimula na rin silang kumain. Isang linggong sub-sub sa trabaho sa opisina si Michaela at may tutorial din sila ni Ismael. Madalas ay late na siyang umuuwi. Pero wala namang palya ang paghahatid ni Isaac ng lunch sa kanya. Ate Gemma, tulog na ba si Isaac? Tanong ni Michaela sa kawaksi na siyang nagbukas ng main door ng bahay.
Kararating lang niya mula sa party ng isa sa investor nilang kasama si Ismael. Kakaakyat lang po niya sa second floor, ma'am, pero hindi ko alam kung natulog na siya. Nagpatulong na siya kanina sa paglalaban ng mga damit na dadalhin niya. Anito, sige po, salamat. Pumanik na siya sa second floor at dumiretso sa kanyang kwarto. Wala roon si Isaac, pero dinig niya ang kaluskos mula sa walk-in closet. Inilapag niya sa mesita ang kanyang bag at pumasok ng banyo. Mabilisan siyang naligo. Paglabas niya ng banyo ay nagulantang siya sa presensya ni Isaac na tanging itim na boxer lang mga suot. Nakahiga ito sa kama. Bakit wala kang damit ha? Tanong niya. Katatapos ko na mag-shower at naalala kong nilaban ko pala ang lahat ng pambahay kong damit. Masakit ba sa mata ang hubad kong katawan, honey? Anito napilyo ang ngiti. Inirapan niya ito. Akala ko ba maaga kang aalis bukas? Bakit hindi ka pa natutulog? Papasok na sana siya sa walk-in closet nang pigilan siya ni Isaac sa kanang braso. Pinihit siya nito paharap dito. Sa tuwing umuwi ka ng gabi ay palagi mong bukang bibigan tungkol sa pag-alis ko. Hindi ka na ba makapaghintay na mawala ako, honey? Seryosong saad nito. Tinitiyak ko lang na maayos kang makakaalis at walang maiiwang importanteng gamit. So, mamimiss mo ako kapag umalis na ako? Pwede ko nang sabihin ngayon na oo, mamimiss kita, Isaac. You spent a great deal of effort cooking my lunch. And you need to repay me when I return, wifey. Mahina siyang tumawa. May bayad palang effort mo? Yeah, and I want your attention exclusively for me. Stop acting possessively. That's not suitable for you. Iiwasan sana niya ito, ngunit bigla siya nitong binuhat kaya siya napatili. Isaac, ibaba mo ko! Hoy! Tili niya habang nagpupumiglas. Inalis pa nito ang tuwalyang sapin niya sa katawan at isinama siya pahiga ng kama. Kumabog ang kanyang dibdib nang sinampahan siya nito. Before I leave, owe me our wedding night, honey. Wala ka na sigurong period, ano? Nakangising Anito. Wala, pero late na. Baka hindi ka magising ng maaga. Anya pero kinakabahan. May alarm clock naman. Mabilis na ako magising. Pero hindi na niya natuloy ang sasabihin nang siilin nito ng pangahas na halik ang kanyang mga labi. Nahalinhan naman ng pananabik ang kanyang kaba at mabilis siyang natupok ng tukso. At nang tumugon siya sa halik ng kanyang asawa ay naging mitya yon ng tuluyang pag-angkin nito sa kanya. Napabalikwas ng bangon si Michaela nang magising siya kinabukasan na mataas na ang araw. Tumakbo siya papasok ng banyo at mabilisang naligo. Kainis, late na ako sa meeting. Usal niya habang nagbibihis. Wala na si Isaac, malamang ay nakaalis na. Nang makapagbihis ay kaagad siyang umalis tulad ng kanyang kotse at pagdating ng opisina ay sinalubong siya ni Ismael sa pasilyo. Thank God you're here, Mika. The meeting is about to start. Ani Ismael. Sorry, si Isaac kasi. Anya. What happened to Isaac? Nakagat niya ang kanyang ibabang labi nang maalala ang dahilan kung bakit siya napuyat. Umalis na si Isaac papuntang Germany at tinulungan ko siya mag-impake kagabi. Palusot niya. I see. Tara na sa conference room. Pagkuwan ay yaya nito. Sumunod na siya kay Ismael hanggang sa conference room. Sila na lang palang hinihintay. Kaagad namang nagsimula ang pagpupulong. Tanghali na natapos ang meeting at tumambay si Michaela sa CEO's office kasama si Ismael. May baon ka bang lunch, Mick? Tanong ni Ismael. Wala pero baka maghahatid ng lunch ko si Isaac. Anya, nawala sa kanyang isip na umalis na ang kanyang asawa. But you said Isaac is off to Germany. Natitigilang umupo siya sa couch. Kumisnod siya nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa shoulder bag. Naglinya yung dinukot at sabik na sinagot ang video call ni Isaac. Hi honey, how are you? Nakangiting bungad ni Isaac. Okay lang, nasa office na ako. Nasa Dubai na ako at bukas ang flight namin papuntang Germany. Maybe it's my last call this week. I will be busy soon, but we can chat. Ayos lang. Lumapit naman sa kanya si Ismael. Bibili muna ako ng lunch natin, Mick. Paalam nito. Tumango lamang siya. Is that Ismael, honey? Maya-maya ay tanong ni Isaac. Oo. Are you still working with him? Yes, and he will be my mentor until I finally master the CEO's position. So you have more time with him? Oo. May problema ka ba ron? Nothing. Anyway, I have a friend who works with your company.
At malilipas siya sa main office. He's an accountant too. His name is Theo Romualdez. Sige, check ko ang record niya. Okay, I need to go, honey. Don't forget to eat on time, okay? Oo na. Take care. Nawala na sa linya si Isaac. Sa paglipas ng panahon ay lalo lamang na-miss ni Michaela si Isaac. Umaasa siya na after 1 month ay uuwi na ito. Pero halos 2 buwan na ang lumipas. Hindi na ito tumatawag. Wala ring chat. Mick, bukas na ang official announcement para sa pag-upo mo bilang CEO. Imporma ni Ismael na kapapasok lamang ng opisina. So, aalis ka na rin, kuya? Malungkot niyang saan. Oo, pero bibisita pa rin ako rito. Salamat. Masyado mo na ako na-spoil. Dapat 1 buwan lang ang tutorial natin pero umabot na tayo ng 2 months. It's okay. Gusto ko rin mas maging handa ka at matulungan kumbinsihin ng board members na deserve mo maging CEO. Malapad siyang umiti. Mas naging close pa sila ng binata at itinuring niya itong nakatatandang kapatid. Teka, hindi ka pa ba uuwi? Pagkuhan ay tanong ni Ismael. Sumandal ito sa gilid ng kanyang lamesa. Oo nga pala, pero parang ayaw ko pa umuwi. Bakit naman? Naiisip ko lang si Isaac. Why don't you call him? Dinig ko nang tinawagan siya ni Daddy, uuwi raw siya this week. Ano? Bakit sa akin hindi siya tumawag? May hinampong saan niya. Kumibit balikat si Ismael. Baka gusto kanyang sorpresahin. 5:00 na. Let's go, Mick. Sa bahay ka na namin mag-dinner. Sige. Tumayo na siya at isinukbit ang kanyang bag sa balikat. Pagkuhan ay sabay na silang lumabas. Samantala, kararating lang ni Isaac sa kumpanya ni Michaela lula ng kanyang kotse. Hindi siya bumaba nang mamataan niya ang kanyang asawa sa parking lot kasama si Ismael. Nagtatawanan pa ang dalawa habang nag-uusap. Sa bahay ka na lang namin matulog, Mick. Dinig niyang ani Ismael. Sige ba, Sabado naman bukas walang opisina. Sangayon naman ni Michaela. Umigting na ang panga niya sa gigil. So you're busy clinging to my brother, and you forgot to chat with me, huh? May hinanakit niyang usal. Muli niyang tiningnan ang pinadalang pictures ni Teo sa kanyang inbox. Pictures yun ni na Ismael at Michaela na sobrang close na. Ginawa kasi niyang espiya ang kaibigan na nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang asawa. It seems like you don't need me anymore, Mika. Is this what you want? Gigil niyang tanong sa kawalan. Hinintay niyang makaalis ang dalawa bago sinundan ng mga to. At pagdating sa kanilang family house ay nadatnan niya sina Michaela at Ismael sa couch. Masayang nag-uusap habang sumisimsim ng red wine. Isaac? Napapatayong sabit ni Michaela. Baka sa mukha ang pagkasorpresa. Welcome home, bro. Bati naman ni Ismael, napatayo rin. Umigting ang panga niya sa inis at iniwasan ang dalawa. Pumanhik siya sa 2nd floor. Nataranta naman si Michaela dahil sa kakaibang aura ni Isaac. Sandali lang kuya, pupuntahan ko si Isaac. Paalam niya sa bayaw. Patakbong pumanhik siya ng hagdanan at sinundan si Isaac sa kwarto nito. Mabuti hindi nakalak ang pinto kaya nakapasok siya. Isaac? Tawag niya nang hindi makita ang asawa pero dinig niya ang lagasdas ng tubig mula sa banyo. Hinintay niya itong lumabas. Paglabas ni Isaac ay tanging bughaw na tuwalya lamang ang sapi nito sa ibabang katawan. Bigla siyang nasabik at napayakap dito. I missed you. Bakit hindi ka nag-chat na ngayon ka uuwi? Anya. Hindi ito umimik at bigla siyang iniwasan. Lumapit ito sa closet at naghanap ng damit. Umuwi ka ba sa bahay? Nasaan ang gamit mo? Tanong niya habang palapit dito. Don't pretend like you care, Mika. Anito sa malamig na tinig. Bahagyang bumigat ang pakiramdam niya sa dibdib dahil sa malamig nitong pakikitungo. Anong problema, Isaac? Marahas itong humarap sa kanya. Why don't you ask yourself? Paasik nitong saad. Teka, hindi ko maintindihan. Ikaw tong hindi tumatawag. Wala kang reply sa chat ko. Halos 1 buwan na. Tapos ikaw pa tong galit? Then why didn't you initiate a call or chat with me? I waited for you to contact me. I said, I will not disturb you. Kasi sabi mo mag-focus ka sa tutorial mo with Ismael. I tried to call you but you're busy. When, Mika? A few weeks after you left. Sabi mo hintayin ko na lang na ikaw ang tumawag. That was weeks after I left. But a month had passed. No calls, no chats. Nag-chat ako at sinabing tawag mo na lang ang hintayin ko. Natigilan si Michaela nang maalala na sinadya niyang huwag kontakin si Isaac para subukin kung gaano ito kaseryoso sa kanya.
Ginupo siya ng takot na aminin ang totoo dahil baka ma-misunderstand nito yon. Sorry, kasi maraming problema sa kumpanya at na-pressure ako sa board members na hindi nagtitiwala sa akin at naudlot ang kanyang pagsasalita nang maalala na minsan na siyang na-depress at dumagdag pa ang lungkot tulad ng paglayo ni Isaac. That's a lame excuse, Michaela. Stop lying. I know the truth. Ani Isaac sa matigas na tinig. What truth? Kabadong tanong niya. Tumalim ang titig nito sa kanya habang nagbibihis. Forget about it. Magiging regular na ako sa malaking airline company rito sa bansa bilang captain. I can't promise to stay in your house. Anito at lumabas ng kwarto. Nanghihinang lumuklok siya sa gilid ng kama at hindi napigil ang pagluha. Ramdam kasi niya ang panlalamig sa kanya ni Isaac. 3 araw ang lumipas bago umuwi sa bahay ni Michaela si Isaac, pero malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya. Lunes ng umaga ay maaga siyang nagising at nagluto ng almusal. Good morning. Mag-almusal ka muna, Isaac. Nakangiting bati niya sa asawa nang makita itong papasok ng dining. Nakasuot na ito ng puting pilot uniform at itim na slack pants. May flight ako sa Japan ngayon. Baka bukas na ako makauwi. Anito nang makaupo sa harap ng lamesa. Ayos lang. Flight ko rin mamaya to China for business seminar. Umupo na rin siya sa silyang kaharap nito. Ilang araw ka ron? Uuwi rin ako bukas. Next Saturday na pala ang kasal ni Ismael. Baka hindi ako makadalo. Ikaw na ang pumunta. Natitigilan tumitig siya kay Isaac. Excited pa naman siya sa kasal ni Ismael dahil gusto niyang makitang buo ang pamilya nito. Hindi ako pupunta kung wala ka, Isaac. Tumawa ito ng pagak. Why not? Can't you handle your frustration alone while seeing my brother marry another woman? May sarkasmong saad nito. Mariing kumunot ang kanyang noo. Hindi kita maintindihan, Isaac. Please stop acting like you're okay, Mika. I feel your disappointment. Ano bang problema mo? Enough. Let's eat. Putol nito sa kanilang argumento. Kumain na lamang siya, kaya aga-agay maiinit ang kanilang mga ulo. Naunang umalis si Isaac at hindi na sila nakapag-usap ulit. Dumiretso naman siya sa International Airport kasama si Ronel. 2 p.m. po ang flight natin, ma'am. Ani Ronel habang papasok sila sa check-in area. May 4 hours pa. Anya. Nakapila na sila nang mahagip ng kanyang paningin si Isaac na huminto sa tapat ng escalator at sinalubong ng babaeng piloto. Inayos pa ng babae ang kwelyo ng damit nito. Wari may milyong karayom ang tumarak sa puso ni Michaela at biglang kumirot. Ma'am, next na po kayo. Pukaw sa kanya ni Ronel. Kumislot siya at lumapit sa counter. Muli niyang nalingon si Isaac. Nakasakay na ito sa escalator kasama ang babae. Masaya pang nag-uusap ang dalawa. Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ni Ronel. Yes, I'm fine. Anya kahit gusto na niyang umiyak. Tumuloy na sila sa departure area. Hindi naman nagtagal sa Shanghai si Michaela at umuwi rin sila ni Ronel kinabukasan ng gabi. Dumiretso siya sa Monteverde Family House dahil pinupunta siya ni Leonares. How's your business seminar, Mika? Tanong ni Leonares nang kasalo niya ito sa hapunan kasama si Ismael. Okay lang po. Walang buhay niyang tugon. You look anxious. Are you okay? Opo, pagod lang po ako. Are you and Isaac okay? Nag-uusap ba kayo? Hindi siya nakasagot nang biglang dumating si Isaac, nakasuot pa ng pilot uniform. Speaking of the devil, join us here, Isaac. Ani Leonares. Lumapit naman si Isaac at umupo sa tabi ni Michaela. Katapat nila ang ama nito at si Ismael. Ano meron at bigla kayong nagpatawag ng dinner, Dad? Tanong ni Isaac. We will discuss the changes to the company shares partition. Ikakasal na rin si Ismael. It's time to finally hand him his shares. Ani Leonares. What about mine? I invested the 10% of your shares in Michaela's company. At makukuha mo lang ang another 10% once nagawa mo ng kondisyon ko. Tumawa ng pagak si Isaac. I will not chase after the shares. Mukhang malabo ko na rin matutupad ng kasunduan natin, Dad. What do you mean? Are you and your wife okay? Nanatiling nakayuko si Michaela at ayaw niyang makisali sa usapan dahil tila pinipiga ang kanyang puso. Tanungin niyo na lang po si Michaela. She's obviously not interested in having kids with me. Maya-maya ay sabi ni Isaac. Napilitan siyang titigan ng asawa na may galit sa mga mata. Ako ba may problema, Isaac? You're the one who acted distant and cold since you returned from Germany. Anya na nakataas ang tinig.
I'm just giving you space to realize what matters to you, Mika. Buwelta nito, pakas din sa mga matang pait. Enough! Awat ni Leonares. You two should talk in private. Tumahimik naman sila, ngunit hindi nakatiis si Michaela at tumayo. Uuwi na po ako, Dad. I'm tired. Paalam niya at nagmamadaling lumisan. Hindi naman niya akalaing susundan siya ni Ismael hanggang sa parking lot. Mick, what's wrong? Tanong nito. Huminto siya at hinarap to. Hindi ko na alam, kuya. Nasasaktan ako sa ginagawa ni Isaac. Hindi ko alam kung ano ang ugat ng panlalamig niya. But I saw him happy with his female co-pilot. I know him. Kung wala siya sa mood, damay lahat ng tao sa paligid niya. But he just acted coldly in front of me. Lumuluha ang sambong niya. Baka nagtampo lang siya kasi hindi mo siya tinawagan ng matagal nung nasa Germany siya. It's my fault. Mali ang suggestion ko na deadmahin mo siya to know if he really loves you. Naalala niya na si Ismael pala nagsabi na deadmahin niya muna si Isaac. No, it's not your fault, kuya. Talagang si Isaac ang problema. Talk to him. I can't be by your side all the time anymore. I'm getting married, and I should focus on my future wife. Okay lang. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Ismael. Naglirin siyang lumayo rito nang masipot niya si Isaac na kalalabas lamang ng bahay. Aalis na ako, kuya. Salamat sa comfort. Paalam niya at lumulan ng kanyang kotse. Halos bumuo naman ang kuko ni Isaac sa kanyang palad nang mariin niya iyong nakuyong. Pakiramdam niya'y dumaloy ang kirot sa kanyang puso. Lalo siyang nanggigil nang lapitan siya ni Ismael. Talk to your wife, Isaac. Don't dare hurt her. Anito na may gigil. What if I do? Pilyong hamon niya. Nilapitan siya nito at kinwelyuhan. You will regret it. Itinulak niya ito sa dibdib. If you care so much for my wife, why don't you ask Dad to choose you to marry Michaela? Does the company still matter to you even though you're hurting your ego? What the hell are you talking about, Isaac? Stop pretending, Ismael. I noticed your kindness towards my wife. Ikaw ang pilit na malapit sa kanya. At sa huli, iiwan mo rin siya sa ere. Nahihibang ka na ba? Hindi siya nakapaghanda nang bigla siya nitong sinuntok sa muka. Tumalsik siya ngunit kaagad ding gumanti ng suntok. Tumama ang kamao niya sa pisngi ni Ismael. Magsitigil kayo! Sigaw ni Leonares na naabutan silang nagsusuntukan. Hinila siya nito sa kanang braso at kinaladkad. Stop making trouble, Isaac. Lumala ka pa ngayong nagkapag-asawa ka. If you can't make your wife happy and live stress-free, you'd better annul your marriage. Asik nito. Uminit palalo ang kanyang bumbunan at matapang na hinarap ang kanyang ama. Seriously, Dad? You're the one who forced me into this marriage, and now you want me to annul it? Am I a joke to you? Puno ng hinanakit niyang saad. Natigalgal ang Ginoo. Nang hindi na ito makaimik ay nagmadali siyang lumulan ng kanyang kotse at nagmaneho. Kung kailan nakalayo na siya, ay saka naman nanubig ang kanyang mga mata. Pagdating sa bahay ni Michaela ay dumiretso siya sa kwarto nito. Nadatnan niya itong nakahiga sa kama patagilid. Mika, let's talk. Anya habang naghuhubad ng damit. Hindi ito umimik ngunit dinig niya ang pagsinghot nito. Senyales na umiiyak to. Humiga siya sa tabi nito at niyakap ito sa likuran. I'm sorry. Hindi ko na dapat ginagatungan ng sakit na nararamdaman mo. Bulong niya sa likod ng tenga nito. Hahalikan sana niya ito sa noo, ngunit umisod ito palayo. Humiga na lamang siya ng tuwid at pumikit. Hindi naman makatulog si Michaela dahil sa sama ng loob. Mahimbing na ang tulog ni Isaac sa kanyang tabi. Kinuha niya ang cellphone nito sa mesita na nagbabibrate. May tumatawag. Sinagot niya ang caller na si Tanya, pero hindi siya umimik. Isaac, where are you? I just arrived in Manila. Can I go to your place? Sabi ng babae. Ibinalik din niya ang cellphone sa mesita at hinayaang maputo ng tawag. Lalo lamang siyang hindi makatulog kaya lumipot siya sa kabilang kwarto. Kinabukasan, pagising ni Michaela ay wala na sa bahay si Isaac. Umalis na ba si Isaac, Ate Gemma? Tanong niya sa kawaksi. Opo, nagmamadali nga siya, pero nagluto po siya ng almusal. Nakabihis ba siya ng uniform? Hindi sabi niya pupunta raw siya sa bahay niya. Pumasok na siya ng kusina at umupo sa harap ng lamesa na may nakahaing almusal. Sinubukan niyang tawagan si Isaac at himalang sumagot, pero boses ng babae. Sorry, nasagot ko, baka importante. Isaac is still in the bathroom taking a bath. Sabi ng babae, kaboses ng tumawag kay Isaac kagabi. Ito marahil si Tanya. Is Isaac in his house? Tanong niya. Oh yes,
We're here in his house. I'm Tanya, by the way, his co-pilot, and hindi na niya pinatapos sa pagsasalita ang babae at pinutulang niya. Nagpuyos na kasi sa sakit ang kanyang puso. Upang madistract ay ibinuro ni Michaela ang kanyang sarili sa trabaho. Nakalimutan na niya ang kasal ni Ismael. Nagulat na lamang siya nang tumawag si Leonares at pinapupunta siya sa party. Ma'am, dumating na po si Sir Isaac. Ani Gemma nang puntahan siya nito sa kwarto. Kagigising lang niya dahil magdamag siyang nagtrabaho sa opisina. Gabi na pala. Umupo siya, saktong pumasok si Isaac. Lumabas naman si Gemma. What are you doing, Mika? Dad called me while I'm on duty, and he said you didn't show up to Ismael's wedding. Palatak nito. I worked late yesterday, and I just woke up. Malamig niyang tugon. Mugto pa ang kanyang mga mata, kakaiyak. Magbihis ka at pupunta tayo sa wedding party ni Ismael. Ikaw na lang ang pumunta. Really? Nagagalit na sa akin si Daddy. Hindi siya kamilos. Maya-maya ay nilapitan siya ni Isaac at biglang binuhat. Ano ba? Ibaba mo ako, Isaac? Tili niya habang nagpupumiglas. Dinala siya nito sa banyo at ibinaba sa ilalim ng shower na binuksan nito. Muli siyang tumili. Buisit ka! Asik niya sabay suntok sa dibdib ng kanyang asawa. Hinubaran pa siya nito at mabilisang kinuskos ng kamay ang kanyang buhok na nilagyan nito ng shampoo. Stop burying yourself into disappointment with another guy, Mika. I'm here, your husband. Palatak nito. Sinabon na rin nito ang kanyang katawan. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa ginagawa nito. Nabasa na rin ito at naghubad ng damit. At nang yakapin siya nito at siniil ng halik sa mga labi ay bigla siyang kumalma. Magbihis ka na. Anito pagkatapos ng halik. Lumayo naman siya rito at pinalot ng tuwalya ang kanyang katawan. Nauna na siyang nagbihis. Nang makapagbihis si Isaac ay umalis na sila lula ng kotse nito. Hindi ito kinubo ni Michaela. Hanggang sa makarating sila sa hotel kung saan ang venue ng wedding party ni Ismael. Late na kayong dalawa. Bungad ni Leonares na sumalubong sa kanila sa entrada ng ballroom hall. Sorry, Dad. Kagigising ko lang kasi. Ani Michaela. Are you okay? Namumugto ang mga mata mo, Iha. Kakapuyat ko po ito. You must be hungry, Iha. Isaac, ikuha mo ng food ang asawa mo. Pagkuman ay utos nito sa anak, tumalima naman si Isaac. Sumama si Michaela sa Ginoo sa lamesang inukupan nito. Naroon din ang ex-wife nito pero may kasamang mga kaibigan. Hiwalay naman ng lamesa ng bagong kasal. How are you, Michaela? You look pale. Stress ka na ba kay Isaac? Tanong ni Cecilia, ang ina ni Isaac. Tipid siyang umiti. Ayaw niyang lalong masira si Isaac sa pamilya nito kaya sinasarili na lamang niya ang problema. Ayos lang po ako, Mommy. Pressured lang sa work. Anya. Dumating na rin si Isaac, dala ang malaking plato na puno ng pagkain. Umupo ito sa kanyang tabi. Isang plato lang ang kinuha ko, honey. Share na lang tayo rito. I know you don't eat much at night. Anito. It's okay. Wala rin akong ganang kumain. But you need to eat. Humingi siya ng cocktail sa dumaang waiter at sinimsim. Maya-maya ay natigilan siya nang subuan siya ni Isaac ng maliit na karne ng baka gamit ang tinidor. Kinain din niya yon. Nangangayayat ka na, honey. Ano bang pinagagagawa mo habang wala ako, ha? Usisa nito. Hindi siya umimik at muling sumimsim ng cocktail. Muli rin siyang sinubuan ni Isaac ng pagkain. Iginiit niya na pakitang tao lamang ang ginagawa nito dahil kaharap nila ang parents nito. Busog na ako. Anya, pinigil ang kamay ni Isaac na akmang susubuan na naman siya ng pagkain. Konti pa lang ang nakain mo, honey. Stop drinking cocktail, please. Saway nito. Kumuha pa rin siya ng isa pang baso ng cocktail. Pagkuwan ay tumayo siya at nilapitan ang lamesa ng bagong kasal. Congrats sa inyong dalawa. Pinadala ko na kahapon ng gift ko. Nakangiting bati niya. Thanks, Mick. But how are you? Sabi ni Daddy nag-overtime ka sa office. Ani Ismael. Tinambakan kasi ako ng paperwork. Sorry, hindi ako nakadalo sa seremonya kanina. Ayos lang. Maya-maya nilapitan siya ni Isaac. Let's dance, honey. Yaya nito. Pumayag naman siya pero sadyang mabigat ang loob niya habang kasama si Isaac. Hindi kasi maalis sa kanyang isip si Tanya. If you can't resist staying here, we can go home. Ani Isaac habang sumasayaw sila. Nagagalit ang parents mo kung aalis ka agad tayo. Anya. But you look miserable. Don't force yourself to be okay because you're obviously not. Tumawa siya ng pagak. Don't pretend you didn't do stupid things to make me feel miserable, Isaac. What?
I didn't do wrong. Stop it. Alam ko kung bakit bigla kang lumamig ditong bumalik ka. I'm not blind and numb. Hey, what are you talking about? Huwag ka nang magkunwari. I admit nagalit ako. Nagtampo kasi alam kong hindi akong priority mo. But I'm willing to accept it. We need to move on. Move on? I want an annulment, Isaac. Walang gatong niyang saad. What? Bigla itong tumigil sa pagkilos. I can't take it anymore. Iuwi mo na ako. Anya at tuluyang lumayo sa asawa. Nang makapagpaalam sa kanyang in-laws ay nagmamadali siyang lumabas ng hotel. Sinundan naman siya ni Isaac hanggang sa kotse. Sa backseat siya umupo. Is it really what you want, Mika? Tanong ni Isaac nang makaupo na ito sa harap ng manibela. What else? This marriage is nonsense. You don't love me. Napilitan ka lang dahil sa daddy mo. Tugon niya. Tumawa ito ng pagak habang nagmamaniobra ng sasakyan. What about you? Do you ever dare love me even a bit? Usig din ito. Hindi siya umimik at tumingin sa labas. Of course you will never love me because you're in love with someone else. Nito na may gigil. Nasipat niya ito na may pagtataka. Hindi siya nakapagsalita nang may tumawag sa cellphone ni Isaac na kaagad nitong sinagot. Umidlip na lamang siya. Pagdating sa bahay ni Michaela, ay nagulat siya nang bigla siyang binuhat ni Isaac palabas ng kotse. Nagmamadali itong pumasok ng bahay. Isaac, ibaba mo nga ako. Sira ulo ka. Nagpupumiglas niyang sigaw. We need to talk seriously, honey. Nito, pumanhik na sa hagdanan. Yes, we will talk about the annulment. Napamura ito. Bakit ngayon mo pa naisip ang annulment kung kailan huli na? Anong huli na? Pagpasok sa kanyang kwarto ay inihagi siya nito sa kama at inalis ang kanyang bag sa balikat, maging ang suot niyang sandals. Give me your valid reason why you're eager to annul our marriage, Mika. Nito habang naghuhubad ng sapatos. You cheated on me. Gigil niyang tugon at napaupo. What? Do you have a proof? What about Tanya? She called you. And when I called you, she answered my call. Pinatira mo pa siya sa bahay mo. She's your co-pilot, right? And I saw you with her at the airport before. Hindi na natin palatak niya. Sandaling natigilan si Isaac. You're making an excuse to push your annulment plan, honey. That was a baseless accusation. Baseless? Then who is Tanya to you? Naghubad na ito ng coat at sumampa ng kama. Itinulak siya nito sa mga balikat. At nang mapahiga siya ay sinampahan siya nito. Tanya is my co-pilot. She lives in the US, but she's also working here. Wala na siyang pamilya rito kaya sa tuwing may flight siya rito, sa bahay ko siya tumutuloy. We're just friends. Paliwanag nito. Friends? What kind of friend is she? She knew you were married, and she still had the guts to stay in your place? Hindi lang si Tanya ang nakikituloy sa bahay ko. May ibang piloto pa na hindi taga Maynila. Noon tumawag ka na si Tanya ang sumagot, hindi lang siya naroon sa bahay ko. Kasama niya ang girlfriend niya at 2 pang pilotong lalaki. Ano? Girlfriend? Tanya is a woman, right? Yes, a lesbian. And don't tell me you're jealous. Maniniwala na ba ako, honey? Pilyo itong umiti. I don't know. Then you have to believe. No other woman in my heart but you. I love you since we were in high school, Mika. And it's one of the reasons why I accepted this arranged marriage. Bunyag nito. Nawindang siya. Ngunit bago siya makapagsalita ay siil na ng bibig ni Isaac ang kanyang mga labi. Natupok ng init ng halik nito ang kanyang galit. At sa bugso ng damdamin ay tumugon siya na humantong sa maalab na pagniniig. Kinabukasan ay nagising si Michaela dahil sa pagsara ng pinto. Bumalikwas siya ng bangon at patakbong lumabas ng kwarto. Ma, bakit kayo tumatakbo? Tanong ni Gemma na nasalubong niya sa pasilyo. Si Isaac, umalis na ba siya? Natatarantang tanong niya. Paalis pa lang po. Tumakbo siyang muli pababa ng hagdan. Isaac! Tawag niya habang palabas ng bahay. Naabutan niya ang lalaki na pasakay na ng kotse. Nakasuot na ito ng pilot uniform. Pinigil niya ito sa kanang braso. Basta ka na lang bang aalis na walang paalam, Isaac? I left a message in your inbox. Basahin mo na lang. Nito sa malamig na tinig. I'm sorry. Nagkamali ako. Akala ko may relasyon kayo ni Tanya. At yun ang dahilan kaya nanlalamig ka sa akin. Hinarap siya nito. You misunderstood me. So you can easily file an annulment. Bakit? Ayaw mo na bang magkaroon ng ugnayan sa pamilya ko since you failed to get what you want?
Now that Ismael is married, there's no reason for you to get close to my family. What? Ano naman ang kinalaman dito ng kuya mo? Come on, Mika. I knew it. I knew you like my brother, and I have a proof of your happiness while you're with him. I asked Theo to monitor you and Ismael inside your office, and he took some photos. You enjoy having his company, and you forgot to call me. No, sinadya akong wag kang tawagan kasi gusto kong matiyak kung seryoso ka ba talaga sa kasal natin at hindi lang dahil sa kasunduan niyo ng daddy mo. Really? I won't believe you. I clearly noticed your disappointment when Ismael got married. I heard you cry every night, bury yourself at work, at hindi ka dumalo sa kasal niya. Do you have an idea how much pain your actions cost me, Mika? I love you, and pushing myself to you without taking any response is more painful to me. I also intended not to call and chat you, to know if you care for me. But I was wrong, and maybe you're right. This marriage has to end. I need to go. You should proceed to file an annulment. Anito at tuluyang lumulan ng kotse. Tulalang pinanood lamang ni Michaela ang kotse ni Isaac na paalis. Pinaprocess pa kasi ng kanyang isip ang mga sinabi nito. Kung kailan napagtanto niya ang ibig nitong sabihin ay nakaalis na ito. Isaac, wait! Hinabol pa niya ito ngunit humarurot na ang kotse nito. Patakbong bumalik siya sa kanyang kwarto at mabilisang naligo sa banyo. At nang makapagbihis ay lumulan na siya ng kotse at nagmaneho papuntang airport. He misunderstood my closeness to Ismael. You're an idiot, Isaac. Gigil niyang usal habang nagmamaneho. Nabinbin pa siya sa traffic kaya 1 oras bago siya nakarating sa airport. Hinanap niya kaagad si Isaac at mapalad siyang naabutan ito sa malawak na lobby kasama si Tanya. Oh, here's your lovely wife, buddy. Ani Tanya na unang nakapansin sa kanya. Tinapik pa nito sa kanang balikat si Isaac. Humarap naman sa kanya si Isaac, baka sa mukha ang pagkasorpresa. Mika, what are you doing here? Tanong nito, nilapitan din siya. I knew it. You thought I was in love with Ismael. I read your message, and you're wrong. Ismael is like an older brother to me. Naging close lang kami dahil siya ang mentor ko for business, at nagpatulong din ako sa kanya kung paano ka mapaibig. He's the one who told me to stop calling and chatting with you to trigger your feelings. Paliwanag niya. What? Do you mean you don't like Ismael? Pero gabi-gabi kang umiiyak simula nang naanunsyo ang kasal ni Kuya. Umiiyak ako kasi nasaktan ako nung inakala ko na may relasyon kayo ni Tanya at pinagtataksilan mo ko. Lahat ng sakit na naramdaman ko ay dahil sa maling akala. What the hell? I assumed it's because of Ismael. No, idol ko siya nung high school kasi magaling siya sa math at gusto ko maging mentor siya. Wala akong kapatid kaya uhaw ako sa atensyon ng kuya o ate. And I found him to be a perfect brother. But you, Isaac, I've liked you since high school. Hindi ko lang inamin kaagad sa'yo kasi baka kantsawan mo ko at hindi mo ako seryosohin. I never protested about the marriage because I wanted it. I want to be with you. I love you, Isaac. Naihilamos ni Isaac ang palad sa mukha nito at napamura. Ang tanga ko, honey. Pagkuman ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. I'm so sorry, Mika. I didn't know I caused you pain. I thought I was just the one who was hurt in this relationship. I even cursed my brother for stealing you from me. Naluluhang tamawa siya. We're both fools, honey. Nagkakasakitan tayo dahil sa walang kwentang misunderstanding and lack of communication. Mas tanga ako. I even distanced myself from my family because I thought I didn't belong with them. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Hindi totoo yan, Isaac. Your family loves you, lalo na ang daddy mo. Daddy's trying his best to protect your reputation. He chose you to marry me to help you focus on your right path. Kasi akala niya, hindi ka seryoso sa buhay at nakikipaglaro lang sa babae. Dad just misunderstood me. He thought I was flirting with women. Pero mga kaibigan at katrabaho ko lang ang mga yun. Ikaw lang ang babae sa puso ko, Mika. Forgive me for breaking your heart. I didn't mean it. Sorry din kasi wala akong lakas ng loob na ipagtapat sa iyo ang totoong nararamdaman ko. I kept my pain invisible and not bother your family. They care for me at ayaw ko rin sisihin kanila. Thank you for protecting me, honey. Promise, babawi ako. Pagbalik ko, ipapasyal kita. And we will have a proper honeymoon, okay? Natawa siya. Hindi ka pa rin ba nakamubuan sa honeymoon? No, big deal sa akin yun. Sige na, baka malate ka na sa flight mo. Maghihintay lang ako. Okay, see you tomorrow. I love you. I love you too.
Nagyakap pa sila at naghinang ang kanilang mga labi. Ayaw pa sana nilang maghiwalay pero tumikim si Tanya na nanonood sa kanila. That's enough, lovebirds. Ituloy nyo na lang yan bukas. Anitong nakangiti. Naghiwalay naman sila at nagpaalam sa isa't isa. Matapos ang buhol-buhol na misunderstanding, ay naging payapa at masaya rin ang pagsasama ni Michaela at Isaac. Natuloy rin ang honeymoon nila sa Japan. Patuloy pa rin sila sa kanilang mga trabaho. At isang buwan ang lumipas ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Madalas hindi naman talaga kakulangan ng pagmamahal ang sumisira sa isang relasyon, kundi ang mga salitang hindi nasasabi at mga bagay na maling nabibigyang kahulugan. Kapag hinayaan itong manatili, unti-unti nitong nilalayo ang dalawang taong minsang magkalapit at nagmamahalan. Ngunit sa oras na piliin ang mag-usap ng maayos, makinig ng walang panghuhusga at umunawa ng totoo, doon muling nabubuo ang tiwala at lalong tumitibay ang pagsasama. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.